You're watching Hope Channel, around the world. Isang mainit na pagbati ang nais po naming ipaabot sa inyo, kayo na masugid na sumusubaybay sa programang ito. Kami na mag-asawa, ang muling kakasangkapanin ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Ako ay si Pastor Daniel Villoso. At ako naman ay si Ma'am Melly Villoso. Na maghahatid sa inyo ng isang serye ng pag-aaral tungkol sa buhay, pamilya, family life, dito pa rin sa lilim ng Ebanghelyo. Alam natin mga minamahal na ang pamilya ay isang napakaganda na institusyon na ipinamana ng Panginoon sa atin. Ating alamin sa programang ito, yung mga hamon ba na ating hinaharap sa moderno nating kinabubuhayang mundo, at kung paano natin harapin ang mga ito tungo lamang sa lalong matagumpay na pamumuhay ng ating mga samba-sambahayan. Subalit bago tayo magpatuloy, napakabuti na hilingin natin muna ang patnubay ng ating Panginoon, kaya atin iyuko ang ating mga ulo sa isang panalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na inyong ibinigay sa amin upang kami muli ay mag-aral ng tungkol sa amin mga samba-sambahayan. Maraming salamat, Ama, na inyo kaming patuloy na ginagamit sa inyong banal na gawain. At sa oras na ito, amin hinihiling ang inyong patnubay sa amin, lalong higit ang patnubay ng inyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang amin mga pag-aralan sa oras na ito. Kaya inaasahan namin ang inyong pakikisama sa amin. Ito lahat amin hinihiling alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang unang paksa na ating pag-uusapan ay may kinalaman sa pinagmulan at pasimula ng pamilya. Ito'y napakamahalaga na ating maalaman sapagkat ang tao ay kinakailangan malaman niya kung saan talaga siya nagmula at kung saan siya paroroon. Mayroon isang salawikain na nagsasabi ng ganito, ang tao na hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay di makakarating sa kanyang paruroonan. Ito ba ay may kinalaman din kaya sa pamilya? Mayroon yan sapagkat ang isipan ng ating bayani na nagwika noon, walang iba ang ating bayaning Jose Rizal. Iniisip niya na pahalagahan ng bawat anak ang kanilang mga magulang. Siyang hindi nagbibigay galang sa kanyang mga magulang ay walang mabuting kinabukasan. Yan ang kanyang idinidiin. Subalit mayroon pang mas mahalaga na ito naman ay pasimula ng pamilya na itinatag ng Panginoon. Alam ko kung saan natin matagpuan yung talagang pinagmulan ng lahat ng bagay. At ito ay atin mababasa lamang sa mga salita ng Panginoon, ang kanyang Holy Bible. Sapagkat ang Holy Bible na ito ay tinatagurian na inspired Word of God. Ito ang kinasihan ng banal na Espiritu. Isang tiyak na batayan kung saan natin malalaman kung saan talaga nagmula ang ating pamilya. Ito yung oldest book ever written. Kaya maganda na ating tunghayan ito sa aklat ng Panginoon. At alam ko na ang unang aklat ng Biblia na tinatawag na Genesis ay doon natin mababasa ang pasimula ng lahat ng bagay. At dapat lamang na ito ang ating tunghayan sa ating pag-aaral. Ngayon, kung babasahin natin mga minamahal ang aklat na nabanggit sa Genesis, ano po? Nang ibig sabihin ay pasimula. Narito ang mga unang banggit ng salita ng Panginoon. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang
lupa. Ibig sabihin, tayo pala ay nilalang. Ang sanlibutan ito ay nilalang. Sapagkat Diyos ang gumawa, siya ang may panukalang napakabuti. Na po. Kaya ang sabi ng tala, Diyos ang lumalang. Hindi tayo yung naniniwala sa sinasabi ng mga iba na parang may big bang na lang at nagkaroon ng mga bagay-bagay na ating nakikita ngayon. Bago ba nilalang ng Panginoon ang mga bagay dito, ano naman kaya ang kalagayan ng sanlibutan natin? Malinaw na sinasabi rin sa tala ang Biblia. Ganito po ang sinasabi sa verse 2. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng mga tubig. Kaya pala ang sanlibutan natin ay siguro talagang walang-walang laman at madilim. Wala talagang laman, yan ang sabi ng Biblia. Walang laman. Yan ang ibig sabihin ng creation. Kaya ang Diyos natin ay tinatawag na Creator God. Ang creation, ang ibig sabihin ay mula sa wala, nagkaroon. Iba ito sa tinatawag nating invention. Ang invention naman, nandun yung raw material, pagkatapos ay ginawang konkreto isang bagay. But with God, siya ay makapangyarihan sa lahat, na nung siya'y lumalang, wala siyang kinasangkapan. Siya ang nagbigay ng paglalang sa daigdig na ito, kasama na rin tayo. Kaya yun ang pagkakaiba ng paglalang. Kasi ang invention ay iba, no? Mayroon kang dapat raw materials bago i-invent mo yon. Subalit ang paglalang ay wala talagang pasimula. Wala siyang anumang bagay bago nilalang ng Panginoon ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Kaya dapat na din malaman, paano ba nilikha ng Panginoon ang lahat ng ating nakikita ngayon? Paano niya nilikha ito? Ngayon, ang salita pa rin ng Panginoon ang siyang sasagot. Mayroong patutuo si Salmista David na siya ay nagwika ng ganito sa kanyang aklat. Sa mga awit, kabanatang 33. Babasahin natin dito ang 2 talata. Ito ay talata 6 at talata 9. Ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at ang lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Verse 9, sapagkat siya ay nagsalita at iyon ay naganap. Siya ay nagutos at iyon ay tumayong matatag. Kaya diyan natin makita ngayon ang pagkakaiba. Nagsalita ang Panginoon. No? Sa kanyang pagsalita lamang ay nagkaroon na. Napakahalaga pala yung salita ng Panginoon. Ganyan natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi mo maiparis kanino man sa lupa. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Dahil sabi ng tala, salita niya lamang. Salita lamang. Salita niya lamang, nagkaroon na ng lahat ng mga bagay na ating nakikita. Ang sunod na tanong natin ay, saan naman nagmula ang tao? Oo nga, saan kaya nagmula ang tao? Nagsalita rin kaya ang Panginoon? Iba naman. Ang tala pa rin ng Biblia ang siyang magpapatunay. Napakalinaw po sa aklat ng Genesis ang pagkalalang sa tao. Nung lalangin ng Diyos ang lahat ng mga bagay, nagsalita lamang. Subalit, ang sabi tungkol sa tao sa verse 26 ng chapter 1 pa rin ng Genesis, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Nilalang ang tao, hinubog ng tao ang tao ng Diyos. Mismong kanyang kamay ang kanyang ginamit upang hubugin ang tao. Kaya tayo ay talagang mahalaga kaysa sa ibang mga nilalang sapagkat tayo ay hinubog ng Panginoon mismo. Kaya we are created by God. Kaibang-kaiba ang tao
kaysa mga ibang bagay. Hindi siya nagsalita lang kung di talagang kumuha siya ng isang bagay upang tayo ay gawin. At saka mahalaga ito, dahil sa mayroong ngayong laganap na turo tungkol sa teorya ng evolusyon. Na ang tao raw ay galing sa kitikiti. Alam niyo yung kitikiti, mga minamahal? Yan ay one-celled animal. Na ang sabi ay, itong kitikiting ito ay nagkaroon dito sa lupa. At tumagal ng milyong-milyong mga taon, lumaki ng kaunti, hanggang naging tadpole, alam niyo yung maliit na palaka, tapos naging tunay na palaka, tapos naging unggoy, pagkatapos naging tao raw. Yan daw ang pinagmulan ng tao. Subalit wala yan sa Biblia, mga minamahal. Huwag kayong mananalig sa turong yan. That is outside of the Bible. It is a theory and it's a godless theory. Walang Diyos sa theory yan. At kung ako ay ayaw ko tanggapin, ako ay galing sa mga ganyan lang, one-celled animal, ayaw ko ng ganyan. Mahalaga ang paggawa sa akin ng Panginoon. Kaya ayaw ko ng mga ganyan na galing sa hayop. Hindi tama yun. Walang pag-aaral na ganun. At alam mo, mayroong mga bati kasi na nagpapatunay na maraming naniniwala dyan. May mga taong ang kanilang bati sa kanilang kapwa ay, hayop ka. Ano po? Sa mga Pangasinan, animal ka. Ano po? Yan ay hindi dapat na lumabas sa bibig ng isang Kristiyano. Sapagkat ang tao ay hindi galing sa hayop. Ang tao ay marangal. Nilarang sa wangis ng Panginoon. Kaya pag ganyan ang bati ng mga tao, para bagang hindi nila pinapahalagaan ang Panginoon na siyang nagbigay, na ang Panginoon ang siyang naglalang sa atin. Alam mo, ang sabi ng Biblia pati, ang tao na magsabing walang Diyos ay isang mangmang. He is a fool. Huwag kayong tumulad kanino man, mga minamahal. Tayo ay maniwala na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tayo ay Kanyang nilalang sa Kanyang wangis. Ano po? Kaya ang sunod na tanong natin, ay paano niya nilalang ang lalaki na katulad ko? Mayroon ba yan sa Biblia? Mayroon yan. Atin tunghayan muli. Dito sa verse 7 ng chapter 2, ganito ang sinasabi rito. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Napakagandang patutuo dito na ang Diyos daw, ang kanyang ginamit ay Alabok. Alabok. Kung titignan mo yung alabok, parang walang kakwenta-kwenta sa lupang ito. Alabok lang, di ba? Oo, inapak-apakan lang natin Inapak-apakan lang yan, parang walang silbi. Subalit ang maganda nito, diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Na kahit na isang simple, halos walang halaga na bagay, pwede niyang isang gawin, lalangin na napakagandang nilalang. Kaya ako'y nagpapasalamat na alam ko ang katotohanan. Kasi ang kagandahan pala lang natin ay sa Diyos. Sino mang tao na hindi naniniwala sa Diyos ay katulad lamang niya alabok. Maging marangal ka lang kapag ikaw ay naniniwala na may Diyos na siya ang lumalang sa iyo. Napakabuti lalo na kung atin isipin na hinawakan ng Panginoon sa kanyang kamay. He formed man. Kaya napakahalaga talaga, hindi lamang nagsalita kundi kumuha siya ng isang bagay at kanya pang minold sa kanyang dalawang palad, sa kanyang kamay mismo. Mga minamahal, mga kababaihan, kayo na mayroong asawa, ako'y nakikiusap sa inyo. Tingnan nyo na lamang ang ginawa ng Panginoon. Paraan na paglalang ng kasama nyo sa buhay. Kanyang hinawakan, kanyang nilalang mismo sa kanyang sariling kamay. Kaya sabi ng tala, dapat na mga asawang babae
ay magpasakop sila sa kanilang mga asawa. Napakaganda ng talatang ito ay maalaman natin na ang tao, ang lalaki, ay isang marangal palang nilalang. Kaya kapwa ko mga lalaki magpakarangal tayo, huwag tayo mamuhay na walang Diyos. Ang karangalan natin ay nababatay lamang kung tayo ay sumasampalataya na tayo ay nilalang ng Diyos sa kanyang sariling wangis. Okay, matapos na nilalang ang lalaki na finorma ng Panginoon doon sa alabok ng lupa. Paano naman kaya ang babae? Kapareho rin kaya? Mayroon din sinasabi ang talata tungkol dyan sapagkat isang bagay na napakaganda na ating maalaman din kung saan nagmula ang babae. Ito rin ay nasusulat pa rin sa kabanatang 2 ng aklat ng Genesis, verse 18 naman. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya ay gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Sadyang Panginoon pala ang nag-isip kung papaano na ang lalaki ay maging tunay na masaya. Alam mo, Mama, yung sinasabi nilang number 1 is the loneliest number, yan ay totoo. Oo. Mayroon ngang kanta no man is an island. Kaya No hindi man is maganda an island. talaga nag-iisa. Subukan ninyo, maglagay kayo ng isang ibon dyan na nag-iisa. O kaya isang hayop na wala siyang kasama. What will happen? Siyempre, naman, malungkot. malungkot na malungkot. Diba? Kaya, hindi maganda na ang tao ay nag-isa. Talagang sadya na ang Diyos mapagmahal. Alam niya ang ikagiligaya ng kanyang nilalang. At iginawa si Adan ng isang makakasama sa kanyang buhay. Tingnan natin kung paano ginawa yung babae. Mahalaga yun sapagkat alam din ng mga babae dapat kung saan sila nanggaling. Siyempre kayo mga babae ngayon, alam niyo pala, nanggaling ang lalaki sa alabok. Walang kakwenta-kwenta, subalit nung siya'y hinawakan ng Panginoon, naging isang marangal na nilalang. Magpapatuto pa rin ang Biblia. Dito pa rin sa aklat ng Genesis, kabanatang 2, talata namang 21, ganito ang sinasabi. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa mga tadyang at pinaghilom ang laman na lugar na iyon. Kakaiba pala ang paggawa sa babae. Bakit nga ba pinatulog pa ang lalaki? Maaari naman gumawa ng Panginoon ng isang babae na hindi na matutulog yung lalaki. Ano ba ang kahulugan noon? Ay, may kahulugan yun. Kasi si Eva ay isang complete surprise gift ng Panginoon kay Adan. Isang sakdal na kaloob ng Panginoon. Surprise, sinorpresa talaga si Adan. Kaya pinatulog siya. Kaya tayo na mga lalaki, tanggapin natin ng ating mga asawa ay sorpresa na kaloob ng Panginoon sa atin. Sila ay isang nilalang na wala tayong kamalay-malay noon. Malay ko kay Mrs. Villoso noon, hindi ko man lang alam, kilala ang kanyang mga magulang, hindi ko alam na sinilang kung saan sinilang. Wala akong kamalay-malay. Subalit ang Diyos ang siyang lumikha sa kanya na yun pala ay para sa akin. Pero may napansin ako dyan sa iyong binasa. Sabi, ang Panginoon ay pinatulog si Adan, pagkatapos kinuha ang kanyang isang tadyang. Isang tadyang lang ang kinuha, di ba? Isa lang. Kaya napakahalaga yung iisang tadyang. Ibig sabihin, ang lalaki ay kailangan mayroon lang isang kasama. Di pwedeng dalawa, di pwede tatlo. Isa lang, isang tadyang lang Oo nga naman pala, no? Mangyari talaga namang ang kasiyahan pala ng mag-asawa ay kung isa at isa lang.
mayroon nagsabi na ang marriage daw is the sum of two and the division of three. Oras na mayroong ikatlong personang pumasok, nandyan na ang kaguluhan Sira na. ng pamilya. Kaya tama ang salaysay na iisa palang tadyang pala ang kinuha ng Panginoon kay Adan. Hindi dalawa. Kaya kayo mga lalaki, kailangan isa lang talagang hanapin ninyo. Siya nga naman, tayo na mga lalaki, magpakalalaki tayo. Ang tunay na lalaki ay mayroon lamang iisang asawa. Ano po? Kapag tayo ay nasa Panginoon, tayo ay mag-iisip lamang na kumo kinuha ang tadyang ng lalaki, iisa yun, ay isa lang dapat ang ating maging kasama sa buhay. Eh bakit naman tadyang kaya? Ano kayang ibig sabihin ng tadyang? Di kaya pwede rin na kunin siya sa ulo? Pwede kung gusto ng Panginoon. Subalit, mayroon niyang purpose kung kaya niya kinuha doon sa tadyang. Di ba ang tadyang malapit sa puso? Oo. Kaya, kailangan ang lalaki ay mahalin niya yung babae. Malapit sa puso niya eh. Hindi pwedeng basta na lang kung sigaw-sigawan. At saka, ang babae ay regalo. Pag regalo, siyempre, ang isang regalo ay talagang kailangan pahalagahan mo. Pag ang isang regalo ay parang baliwala sa'yo, di, paano yun? Kaya dapat lang pahalagahan yung babae sapagkat siya isang regalo mula sa Diyos. Alam niyo, mayroong isang kaibigan kong nagbigay ng regalo sa akin. Binigyan niya ako ng ganito, isang necktie. Eh, siguro, napansin niya hindi ko ginagamit. Alay, medyo, ayun pala hindi siya masaya. Pero noong napansin niyang ginamit ko, ay talagang ako'y niyakap. Sabi niya, ang ganda ng necktie mo. Yung pala ang ibig niya sabihin, masaya siya kapag iyong ginagamit ang kanyang regalo. Tama yun. Kasi pag ginamit mo yung isang regalo na ibinigay sa iyo, ibig sabihin pinapahalagan mo yun. Kaya kailangan talaga ang isang regalo ay mahalaga at makikita ng ang binigyan, ipakita niya na talagang kanyang ina-appreciate yung regalo na ibinigay sa kanya. Yeah. Ipagmalaki po mga, di ba? Pagmalaki mo ang regalo sa iyo at yung nagbigay ay lalong maging tuwan-tuwa. Di ba? Pero mayroon mga lalaki, alam mo, hindi nila pinapakilala yung kanilang asawa. Pag tinanong sila kung nasaan yung asawa nila, ganun lang sila. Hindi nila talagang ipakilala. Siguro ikinakahiya nila, ano? Alam mo, mayroong isang kong kaibigan na naging security guard dyan sa Luneta. Eh, minsan siya'y nagsabi, Pastor, alam mo, sabi niya, alam ko lahat ang uri ng mga lumalakad dyan sa Luneta. Alam ko kung sila ay mag-sweetheart. Alam ko kung sila ay bagong kasal. Alam ko kung matagal na sila mag-asawa. Alam ko yun. Sabi ko, ikaw naman, pasyalan ba naman yung Lunetang yan? Ang dami pumapunta dyan. Alam ko na, sabi niya. Basta nakita ko sila, alam ko kung bagong kasal, mag-sweetheart, mag-asawa ng matagal. Eh sabi ko, anong palatandaan mo? Sabi niya, kapag ka mag-sweetheart, Pastor, ay talagang kuhan. Dikit talaga. Nagbabanggahan yung kanilang balikat. Tuwan-tuwa sila. Kapag ka bagong kasal, ay talagang appreciate Sweet pa. na sweet. Sweet na sweet. Ay paano naman kako yung matagal na ang mag-asawa? Ay ganito yan, Pastor. Yung lalaki, siyang nauuna. At yung babae, siya ang sumusunod. At mayroong karatulang halos hindi mo mabasa sa likod ng lalaki. Ano kako yun? Ang sabi doon sa likod ay, distansya amiga. Naku naman, sakit naman noon. Alam mo, tayo ay dapat magbago sa ating buhay. Tayo na mga lalaki. Noon tayo ay naliligaw, gayon na lamang ang ipinapahayag natin na pagmamahal sa ating mga naging kasama.
Kapag ka bumababa sa jeep, wow, sasaluin, pababa. Kapag ka umaakyat, tinutulungan. Kapag ka tumatawid doon sa kalsada, ay parang ang sabi ng lalaki, di bali akong masagasaan, wag lang ikaw. Ang ganda. Ha? Kapag ka binigyan ng kahit na malit lamang na regalo, thank you, thank you, thank you. Pag mayroon siyang pakiusap, sabi, please, please. Wow, ang courteous. Pero ngayon, natatanggap ba ng mga babae yan ngayon? Ay, kaibang-kaiba na. Pag matagal na nag-asawa, ngayon makikita mo, mayroon nga akong kaibigan nagsabi na, alam mo, sabi niya, hindi na kami nagsisiping. Naghiwalay na yung amin bed. Bakit naman ganun? Sabi niya, ay paano? Kasi sabi niya, ang ingay-ingay niya matulog. Hilik ng hilik, hindi ako makakatulog. Kaya naasar siya, ayaw niya nang sumiping sa kanyang asawa. Oh. Saka isa pa, alam mo yung mga lalaki, pag pag medyo matanda na, parang ikinakahiya na yung asawa. Pero maganda sana yung, katulad ba yung kanta na mahal kita kahit na maputi na yung buhok mo. Ganda Amen. noon eh. Amen. Sweeter as the years go Sweeter by. as the years go by. Alam niyo minsan mga kaibigan, kaugali naman kasi ng aking may bahay, na kapag kami naglalakad, naghahawakan ng aming kamay. Minsan kami naglalakad sa isang lugar, naghahawakan yung aming mga kamay. Ay, nakatingin ba naman yung mga tao sa amin? Para silang nagtataka, bakit ang tatanda na nila naghawakan pa ng kamay? Subalit, ang aking prinsipyo mga kaibigan, kung noon tayo mga bata, inaalalayan natin palagi ang ating kasama. Gaano pa kaya kapag medyo nanghihina na ang tuhod? O dapat panumbalikin natin yung ating mga dating ginagawa para naman manatiling sariwa yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Dapat lang. Kasi pag tumatanda, humihina na rin yung ating mga tuhod. Kailangan nga namin, kaming mga babae, kailangan namin yung mayroon mo lang mag-alalay sa amin. Ang kaso, ang nangyayari, kung saan na yung nanghihina yung tuhod, iniiwanan pa. Oo nga. Kaya napakagandang sinasariwa natin ito sapagkat mapalalahanan ang bawat isa sa atin, mga samba-sambahayan. Na sana ay huwag yung kukupas ang ating pagmamahalan, pagtutulungan kapag tayo na tumatanda, lalo sana na umaalab ang ating pagmamahalan sa isa't isa. At sabi pa rin ng tala, ay naroon din ang unang kasal. Ang nagkasal pala kay Adan at kay Eva ay ang Panginoon. Pagkatapos nalalangin ng Panginoon si Adan at pagkatapos din nalalangin ng Panginoon si Eva, kanya silang pinagtagpo. Ano po? The first wedding. The first wedding. At ang sabi rito ay ginawa ng Panginoon ang unang-unang kasalan. Ito ang sinasabi, verse 22. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Ang ganda. Parang nag-march ng Here Comes the Bride. Pinagtagpo silang dalawa. Sinalubong naman ng lalaki, si Adan. Kaya pala yung babae, pag kinakasal, talagang hinahatid siya sa lalaki. Ay, ganun nga. Kaya tingnan niyo mga kinakasal ngayon, talagang inahatid ng magulang ang kanilang anak na babae doon sa nobyo. Biblical pala yan eh. Biblical yan. Dinala ng Panginoon ang babae sa lalaki. At tingnan mo mama ang sabi ni Adan. Oy, ang ganda. Ang sabi niya, at sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ay, Talagang tuwang-tuwa si Adan. tuwan-tuwa pala si Adan. Sabi niya, sa wakas, mangyari sa aking palagay, naghahanap siya
Nakikita niya yung mga hayop. Mayroon sila makasama. Mga ibon na lumilipad, magkakasama. Sabi niya siguro, ba't ako? Walang kasama. Kaya, noong makita niya si Eva, ang sabi niya, sa wakas, ito na yung hinahanap ko. Nakita niya na yung kanyang tadyang na nawala. Oh, kaya pala hinahanap niya kasi nawalan siya eh. Di ba? Nabawasan siya. May vacuum eh. May vacuum. Kaya naghanap siya. Kaya pala katutubo sa lalaki, mama, yung manligaw. Kayo ba ng mga babae naliligaw din? Aba, hindi ah. Kayo dapat manligaw sa amin. Kayo ang nawala ng tadyang eh. Kaya kayo maghanap. May basihan ba yan sa Biblia na kami Mayroon. maghanap? Ano sabi diyan? Hindi ba sinabi nga na ang buto na kinuha kay Adan ay kanyang hinahanap yun. Kaya nga talagang siya ay naghahanap. At saka, di ba may sinabi siya dyan tungkol sa babae? Siya ang nagbigay ng pangalan na woman. Oh. May kahulugan yun. Anong ibig sabihin ng woman? Wo. Ibig sabihin ay suyuin. Kaya makikita natin ngayon na ang mga lalaki ang siyang dapat manligaw. Susuyuin yung babae. Hindi yung babae ang lalapit sa lalaki. Hindi maganda yun. Kaya huwag pala na yung mga babae magbigay ng motibo. Hindi dapat. Pero alam mo ngayon, lipir eh. Ganun ba? Pwede ba yun? Ay, walang lipir-lipir sa Biblia. Kung ang pagbabatayan natin ang napakaganda pala na tanawin ay kapag ang lalaki ang siyang agresibong nanliligaw. At ang babae naman magpaligaw din. Ayun, magpaligaw naman. Huwag masyadong pakipot, no? Oo. Ano naman ang paraan ninyo mga babae para makita namin kayo nagpapaligaw? Bay, siyempre dapat magbigay din ng kaunting motibo. Naalala mo yung tayo noon? Ano? Mayroon akong autograph, ano? Tapos ang ginawa ko ay pinasulatan ko sa iyo ng pinafilapan ko, siyempre may nakalagay doon, favorite color, favorite flower, at nilagay mo sa favorite color mo yung kulay blue. Katapos, yung favorite flower ay rose. Kaya nung mabasa ko yun, wow, gusto niya pala yung ganito. Siyempre, para makuha ko yung attention mo, nagsuot ako ng blue, tapos nilagyan ko ng rose dito. O, di ba? Kaya pala, alam nyo yan ang simula't simula ng aming paghahangaan sa bawat isa. Ako noon ay isang naatasan na manguna sa isang programa. Ay bihis na bihis naman ako. Ako ang magpipreside. Ay napansin ko, aba, ang ganda nun na, blue ang kanyang damit. Pagkatapos, may rose sa kanyang dibdib. Yun, naakit ako sa kanyang damit at sa rose, sino kaya kako yun? Doon nagpasimula ang aking pagsisiyasat. At Kaya simple lang tayong mga babae, ano? simple lang, pero makahulugan. Huwag naman yung wala kayong ka-response, di ba? Kapag kayo naman ay nililigawan, magpaligaw naman kayo, di ba? Tama yun. Oo. Kaya yun ang aking ginawa eh. Kaya tingnan mo, nung aking ginawa yun, talagang ang lingon mo. Talaga nga naman, mapapalingon ka kapag ka nagugustuhan mo yung nakikita mo, ano? Kaya ang sabi rito, ang sabi ni Adan, siya ay buto ng aking buto. Mahalaga yun, di ba? Anong ibig sabihin ng buto ng aking buto? Kabahagi talaga. Kabahagi? Ito ba yung sinasabi nilang equal? Equal, iisa. Oo. Kasi may mga iba na nagpapalagay na mga babae ay inferior daw sila. At ang lalaki ang siyang superior. Pero dito mismong si Adan, nagsabi, no, you are not an inferior being. Ang buto mo ay buto ko. Ang laman mo ay laman ko. We are equal. Magkaiba lang ang kanilang role. Magkaiba lang ang kanilang form.
Pero ang kahalagahan, sila'y magkapantay. They are equal. Mahalaga sila pareho sa Diyos. Mahalaga sila pareho sa Diyos at mahalaga sila sa bawat isa. Ang palagay ni Adan kay Eva ay kapantay niya. At si Eva naman, ang palagay niya kay Adan ay kapantay niya. Kaya sila ay naging iisa. They are not two anymore. Ito ba yung kasabihan na kapag tinawag mo raw ang one, that's the loneliest number. But when you make 1 plus 1 equals still 1, then 1 becomes the happiest number. Oh, ang ganda. Ang panukala pala ng Panginoon. Kapag pala magkaisa ang lalaki at ang babae, then we will experience the utmost happiness in life. Pero kapag hati ang bahay, wala. Kaya kapag ang lalaki ang siyang hari, ano naman dapat ang babae? Siyempre, Reyna. King Reyna. and Queen eh. King and Queen. Eh kapag ang lalaki ay ulo, ano naman ang babae? Puso. Ganun ba yun? Eh kapag ang lalaki ang siyang breadwinner, ano naman ang lalaki? Babae. Ay dapat kami, siyempre kayo nagwiwin ng bread, kami magbe-bake. Magbibig. Kaya bread baker kami. Bread baker kayo. Eh kapag naman ang lalaki ay house builder, ano naman kayo? Ay kami homemaker. Homemaker. Tay kayo. Ano bang mas mahirap kaya? Magtayo ng bahay o magtayo ng tahanan? Madali yung magtayo ng bahay. May mga materials yung gagamitin. Subalit, ang homemaker, alam mo, napakahirap eh. Hindi lang iisa yung kailangan dyan eh. Nandyan yung buong pamilya, kailangan ay situate na ang iyong tahanan ay sinasabing masaya, nandyan yung pagmamahalan, nandyan yung pagsuportahan. Yan ay, you make your home a place na magiging comfortable ang lahat ng miyembro ng pamilya. Ikaw ba naniniwala doon sa sinasabi nilang, it's possible for you to have a house, but not a home? Tama yun. Maaring mayroon kang tahanan, may building ka nga, pero magulo naman kayo. Ano yun? Di wala rin. Tuloy na alaala ko yung kasabihan, anhin ko ang palasyo kung ang nakatira ay kabayo. Kuwago. Mas maganda pa ang kubo kung ang nakatira ay tao. Yun ang tahanan. Kailangan masaya. Walang sigawan, walang awayan. Kasi tinitingnan ko yung mga engineer dyan. It would only take months kung talagang malaking building, mga 1 year, 2 year, pero ang tahanan yata matagal itayo, matagal bumuo. Kaya sa aking palagay, mas mahirap ang trabaho ng babae na homemaker kaysa trabaho ng lalaki na house builder. Naku, talaga ang mga babae, mula sa paggising sa umaga, ang iniisip na ay kung paano ihanda lahat sa buong tahanan na ang nabuong maghapon na ay magiging masaya. Everything will be smooth. Ang home kasi ay iba. Isa itong lugar na ating kinaroroon ng napakasaya tayo. Gustong-gusto nating umuwi sa ating tahanan. Mahalala ninyo kapag may tao, may batang umiyak, ano sasabihin natin? Tahan. Tahan? Ang ibig sabihin pala ng tahanan ay lugar na kung malungkot ka man, makakatahan ka. Alam mo sa mga hospital, minsan may nakapaskil. Sabi, this is the place where pain stops. Pero siguro mas maganda yung tahanan eh. This It's is the place where pain stops. Napakaganda naman. Nakasabihan yan. Sana'y masabi sa lahat ng mga tahanan na kapag mayroon tayong isang pamilya na kung mayroon mang mga lungkot, doon tayo makakatagpo ng katuwaan. Kung may pabigat tayo sa buhay, doon tayo makakatagpo ng pampagaan. Ang ganda.
ng isang tahanan. Kaya mga minamahal, kung kayo man ay naghangad na magtayo ng bahay, that's good. If you have built a house for you, a palatial house, it's good. But I'd rather recommend to you, build a home. Ito ang itinayo ng Panginoon sa Eden. Isang tahanan. Lugar na kung saan nakita ni Adan at ni Eva at naranasan nila ang kabuhayang napakasaya. Ngayon, pupunta tayo, Mama, dito sa roles ng mag-asawa. Ang sabi kasi dito, noong ikinasal ng Panginoon, si Adan at si Eva, verse 24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumisan sa kanyang asawa at sila'y magiging iisang laman. Ano bang ibig sabihin nito? Iiwan daw? Kasi pag nag-asawa na kayo, siyempre may sarili na kayong pamilya. Napakahirap yung katulad sa'yo, dadalhin mo ako dun sa inyong tahanan. Abay, mahirap din yun eh. Kasi nandun yung nanay mo, nandun yung tatay mo, katapos siyempre maninimbang ako ng husto. Saka hindi tayo masyadong mag-grow ng mabilis ng ating pagsamahan pag tayo ay hindi maghiwalay. Magkaroon tayo ng ating sariling tahanan. Ang ibig bang sabihin ay katulad natin ay parang isang binhi na ipinunla. Yung punla, kapag kaiiwanan mo lang doon, hindi mo na itatransplant, ay maging bansot. Pero kung i-transplant mo at maging independent siya, Mabilis. lalong maganda ang Paglago. paglaki. Kasi tayo mga Pilipino, kung magkaminsan, mayroon tayong ugali na dahilan ng ating pagunlad. Yung bang ang gusto natin ay wala nang aalis, nandun lahat, anak, apo, hanggang sa tuhod. Sama-sama na sa isang bahay. Sama-sama. Kaya maganda, para masyahan ang mag-asawa, sundin natin ang sabi ng Biblia, iiwan, bubukod sila na mag-asawa at mas maganda ang kanilang maging kahinatnan sa buhay. Di ba yan ay isang batas talaga? Isang batas yan. Yun ang tinatawag na law of independence. Declare your independence from your parents, but still dependent to God. Yan ang tinatawag na law of independence. Pagkatapos ang sabi rito, at siya'y makikipisan. Makikipisan. Yung bang ang binanggit na wika sa Ingles, Mama, ay yung cleave. Ano bang ibig sabihin nitong cleave? Para silang nagkadikit. No? Kaya pagkatapos lang humiwalay doon sa kanilang magulang, sila ang magsasama. They will cleave one another para silang ni-welding. Winelding. Ibig sabihin ito yung law of permanence. Ang pag-aasawa pala ay permanente na relasyon. Ito yung sinasabi natin na for better or for worse, till death, di ba? Kamatayan at kamatayan lamang ang maaring magpahiwalay sa pinagsama ng Panginoon. Kaya hindi pwede yung isang buwan lang ang pagsasama o isang taon. Dapat forever. Till death eh. Till death. Habang buhay ang mag-asawa, dapat sila ang magsama. At ang ikatlong batasan, sabi rito, at sila'y magiging iisang laman. Ano pang ibig sabihin nitong iisang laman? Iisang laman. No? Kaya kasi sabi kanina nga doon sa atin, ang unang binasa ay, bone of my bone and flesh of my flesh. Kaya nagkaisang laman sila. No? Kaya siguro ito ang tinatawag ba na intimacy. Intimacy. Na sila ay talagang magkasama, iisa. Ibig sabihin sa pagpapanukala, dapat palaging magkasundo. Huwag gagawa ang isa na hindi pinagkakasunduan. Pagpapanukala man yan, disiplina sa bahay, yung ating mga pagsamba, dapat tayo ay nagkakaisa. A house divided against itself cannot stand.
hindi makakatayo. Kaya napakaganda na magkaisa. Bagamat tayo dati ay hindi magkakilala, but when we are married, we learn to adjust ourselves and really from disagreement, we agree. Yan ang ibig sabihin ng Napakaganda, ano? pagkaisa. At ang huli dito, ang sinasabi ay, at ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa sila hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. Anong ibig sabihin nito? Kapwa sila hubad. Ibig sabihin lang siguro na wala silang tinatago. Transparency. They should be transparent to each other. Hindi ba? Hindi ba yung ang lalaki ay may tinatago siya? Lalo mo ngayon, pag uuso ngayon yung cellphone ay nako, ang maraming mga lalaki ngayon ang hindi nga mahawakan ni misis yung cellphone kasi meron silang ka-text na iba. Ay hindi sila transparent. Ano masasabi niyo doon? Oo nga naman. Sabihin ko sa inyo, mga kaibigan, marami ng sinirang pamilya ang cellphone na yan. Huwag sana na magkaroon tayo ng private na cellphone. Dapat exposed, sa aking pagkakasal palagi ay sinasabi ko na tayo mga lalaki, mayroon tayo mga wallet. At napakaganda naman ang pag-design sapagkat maraming secret pocket ang wallet natin. Pero mga kaibigan, kahit ano pang numero ng sikreto yan, dapat huwag ipagbawal sa ating mga asawa kung kanilang bubuksan yan. They deserve to know everything inside that wallet. O baka mamaya may mga picture doon, nung kani-kaninong picture yan nandun. Aba, mahirap yan. Kaya tayo mga babae, paminsan-minsan tingnan natin yung wallet ng ating mga asawa. Baka mamaya iba na pala yung mga nakatago doon. At saka, kapag tinignan nyo man ang wallet namin at wala nang laman, karga nyo na rin. O, siyempre. Kahit na hindi na kami humihingi, sapagkat ang ganda naman yung, ay, naisipan ng mama kong lagyan ng pera ang wallet ko. Thank you, mama. Mga kaibigan, ito ang una nating salaysay sa buhay pamilya. Una, tayo ay manampalataya at tayo ay marangal na mga nilalang. Hindi tayo galing sa hayop. Huwag magbatian na mga hindi magagandang pangungusap. Palaging may paggalang sa ating kapwa. Asawang lalaki, asawang babae, maggalangan tayo pati ang ating mga anak. Ikalawa, ang pamilya, mga minamahal, ay marangal na institusyon. Hindi ito isang institusyon na parang kapantay lamang na mga clubs, mga anumang asosasyon dyan. No. Marriage is the sweetest and the strongest human relationship. Dapat maganap yan. At ang ikatlo ay huwag tayong magpabaya sapagkat tayo ay aklat na binabasa ng marami. Mga kapwa namin mga mag-aasawa, alalahanin natin, mayroon tayong kapanagutan. Mula nung tayo ay kinasal ng ating kasama, pinapagmasdan na tayo ng mga tao. Sana naman, ang ating karanasan ay pinapahayag, nagpapatunay lamang that we are people of God and we got to glorify God in our relationship. Manalangin po tayo. Dakila po namin Panginoon, maraming salamat po. Nagkaroon kami ng pagkakataon na talakayin kung saan nagmula ang pamilya na kaloob niyo sa amin. Yung pala'y doon pa sa una ninyong paglalang. Nilalang niyo po ang tao. Nilalang niyo po kami. At hindi kung kanino kawangis niyo mismo, Panginoon, na kung paano kayo ay banal, ang tao rin ay isang banal na nilalang. Na kung paano kayo ay pag-ibig, ang tao rin ay nilalang na mayroong wagas na pag-ibig. Panginoon, kung sakali man sa aming buhay,
Nakalimot kami kung saan kami nanggaling. Ipalaala niyo po sa amin, sapagkat nais po namin muli na makarating sa aming ninanasang paruroonan at ang marangal, banal na pamumuhay. Tulungan po ang bawat isa na nakapakinig, nanood ng programang ito. Sana'y ang binhi ng katotohanan na aming natunghayan, inyong basbasan, palaguhin niyo po, Panginoon. Tutubo ito at gagawa ng himala sa aming buhay hanggang makita po na ang aming buhay ay tunay na kabuhayang makadiyos at marangal na ito ang aming pagsamba sa inyo. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming dalangin, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Inaasahan namin na sa muli nating pagtatagpo, muli tayo mag-aral dito sa Buhay Pampamilya. Sa programang Sa lilim ng Ebanghelyo. You're watching Hope Channel, around the world. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.
This is an experience that we had in prison about a year ago, where we were waiting to go in, and there was a young man who was younger than me being released from prison that day. He had been in prison for 10 years. Really? And his family was there, nervous, anxious, waiting for him to come home. And then as we went into the facility, we went into one of 3 nursing homes behind prison walls in the state of Florida. See, when we think life in prison, you don't think nursing homes. No, I never knew that. There was a large room with about 100 guys on cots, open sores, and these men were just laying there, waiting to die. No hope of ever going home. Oh, how heartbreaking. On this earth. Wow. But being able to go home someday. Oh. And that was the inspiration for this song. Wow. So it was really moving for you. Oh my, that's really special. Yeah, because there's nothing that we can do that can make God love us any less. Oh. And there's nothing that we can do that can make God love us any more. Yeah. And it doesn't matter what we've done. If we accept Jesus Christ as our Savior, we get to go home. Yeah. Oh, so you witnessed that dynamic and you wrote about it. Right. And now you'll sing for us. Going Home with Jason Cork. He walked out of those gates with a smile on his face. Nearly 10 years had passed. His family waiting there. What a moment they shared. And they hope this time will last. Locked up inside those walls for so many years, living every day in fear. But he's going home today. The price has been paid. His father's arms are open wide. He's going home today. No longer will he wait. And with no regrets, he'll leave this world behind. In a nursing home, left all alone, locked up since '64. But the Lord's preparing a place filled with glory and grace, with all he'd want and more. And even though this world has forgotten that he's here, oh, the time of Christ is near. And he's going home someday, 'cause the price has been paid. The Father's arms will be open wide. He's going home someday. Not much longer will he wait. And with no regrets, he'll leave this world behind. We'll leave this world behind. Yes, with no regrets, we'll leave this world behind. 'Cause we're going home someday. Yes, the price has been paid. The Father's arms will be open wide. We're going home someday. Not much longer will we wait. And with no regrets, we'll leave this world behind. Yes, with no regrets, we'll leave this world behind. 'Cause we're going home. Thank you, Jesus, we're going home.
Bringing hope the world over. Hope Channel.